Magandang araw po sa inyong lahat at ituturo ko po sa inyo ngayon kung paano mag-request ng inyong certificate of full payment sa Kaiser. Just follow these steps at para sa inyong pag-request at the same time para sa inyong pag-follow up. So unang-una, ang gagawin nyo po ay go to your Kaiser website at mag-login po kayo doon. Username ninyo, password. Once na nakiklik nyo na po yung password at na-open na yung account, sa right side, click nyo po yung nasa arrow, support. Then, click here to send us the message. So, susundan nyo lamang po yung arrow kung ano po ang pipindutin ninyo. Okay? And then, click new support ticket. So, magkikreate po tayo ng ticket para sa pag-request ng ating certificate. So, submit a ticket. Yung information dyan na nakikita ninyo, email address, policy number, name of member, mobile number. So, yan po ay kailangan nating fill out. So, kahit wala na po yung name of agent. So, ito po yung magiging kalabasan yan. So, yung email address mo, yun yung email address na ginagamit mo. Okay, naka-registered. At lagay mo yung name mo, policy number mo, okay, at susundan mo lang kung anong ilalagay dyan. So, kung mag-request ka naman para sa kasamahan mo, I suggest na sila na po ang gagawa niyan at hindi na po ikaw. Okay, so kung ito ay para sa kasamahan mo, then ilagay mo yung email address niya at saka yung information niya. Ang policy number, makikita yan mismo sa Kaiser account at portal mo. So, kakopy-paste mo lang yan. Next, sa baba, may nakalagay na concern. So, sa concern po, may arrow po dyan. Pindutin nyo po yan at lalabas po yung mga concerns na kung ano yung gusto nyong i-request. So, since certificate of full payment, i-click nyo po yan. Pag lumabas ang certificate of full payment, may next na arrow, issue type. Click nyo rin yung arrow na yon and then i-click nyo po yung no, certificate full or CFP, viewable in OPMS. And then sa baba niyan may lalabas na request. So i-click mo lang request for OPMS on portal. Okay, so tapos certificate of full payment request in OPMS. Yan yung subject and then details. Ilagay mo lang yan. Okay, sa baba, i-click nyo po yung box, I am not a robot. Pag kinlik nyo po yan, may lalabas po dyan na questionnaire. Depende kung anong lumabas dyan sa inyo. For example, ito, select all images with bridges. So, bawat bridges dyan na may tulay, i-click mo yan, okay, na nakikita nyo sa picture. And then, i-click nyo po yung sa baba, verify. Okay, and then, click mo na yung submit. Pag nasubmit nyo na po, i-check nyo po kagad yung email ninyo na kung saan na nilagay ninyo. Sa email ninyo, may matatanggap po kayo na request din for verification information. So, dyan, naghingi sila ng name of member, okay, or plan holder po yan, hinihingi po nila, policy number, okay, effective date, at saka last payment date. And then, i-click mo reply. So, for example, ito po, nilagay ko name of member, John Ray Bautista. Okay, policy number, effective date, So, halimbawa, ang last payment ko is August 20. So, pwede kong ilagay na September 20 or na-approve na yung payment, So, pwede mong ilagay dyan. Hindi kaya, and then, sa baba, ilagay mo yung send. Or, i-click mo lang yung send, So, ganyan yung process and then makakatanggap kayo ng email uli. Sabi dyan, if no response after 7 days, you may message this number and provide your ticket. So, I would like to advise, instead na mag-chat or text, ganyan. Lalong-lalo na nasa abroad kayo. So, ang gagawin mo lang is to make a follow-up. Take note po, ang ticket number ninyo, nandyan na rin po. Yan po yung ticket number, Pero ang ginagawa ko is nagfa-follow up ako. So, paano ba mag-follow up? So, the same thing apply, ang gagawin mo doon sa ticket number. Balik ka uli, click here to send us a message. So, balikan mo yun, login ka sa portal mo, okay, click mo yung support, and then click here to send us a message.
And then kung ang kanina, ang kinlik mo is creating new support ticket, ngayon naman check status or ticket status. So, paano natin i-check ang ticket status natin kung may update na ba o di kaya, paano tayo mag-follow up? So, ang gagawin mo, okay, ilagay mo lang yung email address mo at password. Kung wala ka niyan, try mo itong option na isa, no? Yung email na nilagay mo, yun yung gagawin mo or ilagay mo dyan. O di kaya, log in using your Google account. So, pwede mong gagawin yan para makalogin ka doon sa help desk. Okay? Or else, gagawa ka ng account, sign up. Ayan, sign up with us. So, pwede ka mag-create niyan. So, once na naka-create ka na at naka-login ka na, okay, andyan na po yung mga ticket na ginawa mo. For example, ito, Certificate of Full Payment Request, nakalagay dyan, being processed. So, halimbawa, 7 days or 30 days na. Hindi ka pa na, wala pa yan, ano? So, ang gagawin nyo po, once na i-click nyo po yung Certificate of Full Payment Request, lalabas po yung request ninyo. Okay? And then sa baba, nakalagay dyan, click here to reply to this ticket. So, anong gagawin mo dyan? So, ang gagawin mo lang is, mag-type ka lang, this is to make a follow-up regarding my request. Okay? So, kapag nag-type kayo niyan, i-click nyo lamang po reply. So, makakatanggap din po kayo ng email na magre-respond sila, okay, na check nila yung concern or ticket mo. So, abangan mo lang, pag after a few days pa rin wala, dyan ka lang mag-create. Kapag more than 30 days na, okay, yung ticket number na yan, na pinakita natin kanina, itong nasa taas, 326873, yan yung ticket number mo. So, bigay mo yan sa CEO mo. Okay, para sila yung mag-follow up. Ang Certificate of Full Payment, makikita mo dyan sa baba. Buksan mo ang portal mo, baka andyan na rin yan. View my Certificate of Full Payment. So, ito yung sample ng Certificate of Full Payment. Okay, at I hope na may natutunan kayo, at masundan ninyo. So, sa pag-claim po ng benefits, hindi naman kailangan po ng Certificate of Full Payment. Which is okay naman kung kailangan natin ng Certificate of Full Payment. Which is maganda din yun. Pero pwede naman natin i-request. Pero ito po yung tandaan natin. Sa pag-claim po ng mga benefits sa Kaiser, hospitalization benefits, medical benefits, di ba? Or anything, maturity. Ang kailangan lamang po dyan is yung policy number mo. Okay, yung policy number mo nasa portal mo na. But again, sundan nyo lang po yung guidelines na yun para mag-guide kayo kung paano po mag-request kagaya po sa ginagawa natin. I hope this video will help you sa concern ninyo at sa request. Have a good day, everyone.